Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship
Oh, yeah. Sarap ng music. Parang pinag-hili-hili ka. Good morning! I worship you. Yes, good morning sa inyong lahat. Ito po ang iRadio. Araw po ng Tuesday, Wednesday na sa kanila doon. Wednesday naman dyan. Magandang morning and we hope na nakatulog kayo at ng maganda kagabi. At siyempre, yung mga iba dyan, nakapag-breakfast na ba kayo? Ayan. Of course. Siyempre, kami nakapag-dinner na. Yeah. Tacos. Shrimp tacos and fish tacos. Yun, masarap yun. Pero inaasid ako ngayon, alam mo ba yun? Bakit? Nasobra yata eh. Nang anghang? Hindi, dalawa kasi. Hanggang isa lang dapat ako. Anyway. Kasi... nagugutom na ako, di ba? Ilang araw na akong... Tinira mo ba naman natin? Nagda-diet. Hindi ko na kaya. Hindi niya na makontrol. Alam mo, ano? Lumalaki ka na naman. Hindi nga eh. Kakalamang ka na eh. Di gandang-ganda ka na naman sa akin. What you think? Wag kang magkailan. Sasambalusin kita. Pag tayong dalawa para kang asong pogi. Pasensya na nakaganto ko, giniginaw po. Malamig na naman. Malamig ang simoy ng hangin. Hindi Pasko yan. Malamig lang talaga. Kanina pa ako kasi nung bago tayo mag-start ng program, namimili ako ng mga kantang yung introduction ko. Sabi ko, ano ba kaya? Nakikarry the way ako doon sa mga music. Sabi ko, ito na nga, may play ko. Kaya, yun ang ating napili ngayon. Ang ganda, di ba? The message. Bakit tayo nabuhay sa mundong ito? Is to worship God, di ba? That's the original reason why we are here on earth. I worship you. Correct. Yan. The reason I live. Yun naman talaga, di ba? Kung bakit tayo sinilang nilikha sa mundong ito, ay para magpuri. Nag-good morning ka na ba sa kanila? Yes. Ikaw na nga susunod. Ay, ganun ba? Nag-good morning na ako. Lakas na. Yes, totoo po yun. Alright. Talagang ang dahilan kaya tayo nandito is to worship our Lord. Especially pagkagising nyo sa umaga. Every morning is a blessing. Yan. Thank God. Diba? Thank God. Sarap Thank God. Sarap mag-thank you kay Lord parati. Siyempre. Na-appreciate niya yung gano'n na kahit na simple thank you lang, na-appreciate ni Lord yun na magpasalamat tayo sa Kanya ng mga nagigising tayo sa umaga, nakauwi tayo ng ligtas sa galing kung saan man tayo nagpunta. Diba? Meron tayong makakain sa araw-araw, may damit tayo na isusot. Meron tayong nauuwian. Diba? Hindi katulad ng iba dyan na lalo dito, lamig. Nasa kali lang. Kaya sa train sila natutulog. Meron po kami napanood. May napanood ako doon sa YouTube na YouTube ba yung Facebook? Isang Pilipino from nasa Canada. Homeless siya at ginaw na ginaw. Dati siyang nurse ba? Nurse sa Pilipinas. Pagdating ng Canada, homeless. Paano nangyari yan? Matagal na siya sa Canada kaya lang nakapangasawa siya. Tapos yung babae sumama na doon sa iba, iniwanan na siya. So, malungkot. Hindi lahat nagpupunta ng abroad ay naging successful. Kaya, importante po na talagang pagka ganyang sitwasyon ay meron tayong pinahawakan, kundi si Lord lamang. Di ba? Yes. I worship you. I worship you. Maginaw nga talaga. Naka-medyas pa nga ako, giniginaw na nga. Ako rin. Okay, magbati na ta. Sure. Ayan. Yes. Sige. Yes. Play na natin. Okay. Alright. Magandang morning mga kachongkek, mga iRadio Natics. Good morning everyone. Hope everyone is doing good. Have your breakfast before doing your chores for the day. Yo. Kahit ano man mga gawain nyo,
dapat may breakfast kasi that is the most important meal for the day. Breakfast. Yo. Okay. Duling. Tama ba yan? O duling. Duling. Okay, good morning. Una sa listahan ko. Kasi nahuli naman ako nagbukas. Pero I don't know, sino na una. But anyway. Hello kay Rachel Joy Bunate. Ayan. Hello din kay Bing Pasqua. Bebe. Hello. Sa Dubai. Okay na si Ayan. Mother. Nandun na sa kay Kere. Ay, umuwi na ba? And kasama niya na. Sila na sa Fremont. Oo. Okay. Inuwi niya na yung nanay ninyo. Okay. Good morning, Mary Gillette Rodelas. Magandang umaga po. Maridet Damas. Hello, Maridet. Ayan. Andiyan din si Ekpa Andres Velasco. At siyempre, ang idol, si Joyce Mendoza. Marilo Alvarado na Pire. Ayan. Natanggap niya na po ang blessings. Alona Velasco. Ayan ha. Sorry, na-delay kami. Alam niyo. Oo, maano lang. Medyo dami lang gawa. Sammy Santos. Hello, brothers Sammy. Para Cristobal. Ayan, shout out tayo. Yung mga nagwa-watch. Ay, para. Si Aiza Wish you Dimraza. tut. Yan, Lilian Fernando. Loris Graciel and Escobar. Rosel Cruz. De Jesus. Darwin Ibay. Liam Chidora. A.R. Santiago. JC May Escalon. Yan. Hello sa inyo dyan. Ang nabuhay na ako, Estelon. Hindi si Escalon. Akala ko si Pastor Huge. Hindi. Namimiss ko na yung pastor na yan. Nagpasko at nag-Christmas, hindi natin nabalita ako sa nandoon. Anyway, Busy siya. paparamdam ka naman, Pastor Huge. Okay. Hello din kay Unix Arturo. Pastora Mary Grace Velasco. Rosie Culibao. Marichudez Gamos. Ella Estrella Cashires. My kumaring Jen Nunez. And Morales Graves. Pastora Ellen Gonzalez. Yes, Grace Pastor Narvato Ellen. Almario. Mary Grace Gamayon Kabigting. Hello sa inyo dyan mga taga-sipag. Susan Bitonio Corpus. Yes, hello. Catherine Gerland Salarca. Brother Sammy Sanchez. Mami Closer. Hello po, Mami Naglo-laundry Closer. daw siya ngayon, nakikinig siya. Ha? Nakikinig siya, naglo-laundry. Ay, habang naglalaro. Manalo Ang Gabriel. tinatawag ng multitasking. Ayan. Hello din kay Mel Cruz. Hello. Mel Cruz. Macula. Pinsanito sa Air Cruz. Santiago. Maribek Lahano Cruz. Rejoice Orfilia. Marichu Gamos. Marichu Gamos. Andyan din si Rocky Orfilia. Sama na natin si Nanay Dolor. Nanay Si Dolor. RJ. RJ. Si Moa at si Machu. Yo, hello. Ayan. You know what? You're not feeling well. Eka, not feeling well. Me too. Not feeling well talaga. Grabe yung ano ko. Parang, ewan ko, hindi ko maintindihan. Dami nagkakasakit ah. Hello din kay Tisay Heart. Tisay. Hello kay Mami. Yan. Tay Cabrera. Chita Balag. Good morning. Hello po. Corpus Hilda. Hilda Corpus. Tina Tabernel. Manang Skin. Ay. Okay, and Michelle Medina is watching too. Hello, Michelle. Hello. Pastor Henry. Hello. Bernard Manal Gabriel. Hello, Bernard. Karon Sweetie. Yan ang tawag mo sa akin. Ano ne? Karon Sweetie. Karin Ramon Sweetie. Karon Karon Sweetie. Forever young. Forever Bago young. yun. Mama, chup. Ayun, bago yun eh. Problema niya ay kanyang nalilimutan at siya'y Alright, ano ba ang tanghalian natin ngayon? Yes. Imagination ko na lang yung mga inaalmusal ninyo at saka tinatanghalian nyo.
next time din na mauulit. Ang alin? Yung kakain ako ng mga maaalat. Hindi na. Friend. Promise. Huwag na ako papakita ng longganisa na nako, wala na tatanggalin. Meron na tuloy akong ano ngayon. Tatanggalin ko na talaga. Maintenance. Ayan. Grabe. Ikaw kasi. Tapos, meron na rin ako, basta may mga maintenance na ako. Grabe. Ako yung nadadala lang sa'yo. Pagka... Ay! Bakit ako na naman? Anong palagi mo sa akin? Ha? Endorser? Hello kay Jerry Corpus. Hola. Hola, tinola. No more, ano ba yun? Longganisa, Ilocos. At saka danggit, saka pusit, saka daing na bangus. Oh, may gulay. Lahat ng masasarap. 2024, goodbye sa 2025 na lang. Medyo alagaan natin ang sarili. Yeah. Gulay-gulay muna. Ilang araw na akong puro salad. Nahihilo na ako. May kasama na maitlog yun. Protein diet. Protein. Yan ang sabi ng aking doktor. Protein diet. Hello, Jan Valenzuela. Hello, Jan. Jan. Welcome. Welcome. Rosie Colival. Hello, Rosie. It's got to be the hair. It's gotta be the hair. Kamusta mga Pasko't bagong tayo ninyo dyan, ha? Yeah. Kayo ba ay nakakuha ng inyong pamasko from the last year? Ayaw. Tinatanong ni Mary Grace ano daw luto. Kaya ano yun? Kay Brother Sammy? Kala ko ako tinatanong. Yaw. Okay. Sana'y mabusog mo. Okay, pasok. Norbal Domino. Hello. Okay, sino mag-birthday? Rosie Culibao. Sa 26 daw ang birthday niya. Aking birthday sa Ramon. Sa 26 na kayo bumalik. Pa-birthday mo po sa akin. Ang alin? Sabi ni Rosie, birthday niya daw. Ay, hindi ka nagpakita nung Christmas eh. Oo nga, saka nung bagong taon. Si Anadji Sawyer ang pumunta. Sorry. Wala na. 14. Birthday din daw ni Tita Bala. Happy birthday. Ang birthday celebrant ngayon. Happy birthday! Anadji Sawyer. Happy birthday din. Kailan ba mga birthday nyo? Yeah. Grabe, ang dami mag-birthday. Patay tayo dyan. At batiin na lang natin. Bati-bati. Sayang hindi kayo nagpakita ng Christmas. Sana. Katsuela. Oo. May Christmas bonus. Wala. Anadji Sawyer. Hello rin kay Manilyn Agustin. Kaya pong i-radio sa inyo mga tabarkads, sa inyo mga friendsters, nang dumami-dami tayo rito at maraming mabibless today. Mga kasama po natin, Pastor ay Domanico. Ang Ninong. Oo nga. Kamusta naman si Joyce? Okay na ba? Yata, magaling na. Ayan, ako. Mga marami nagkakasakit po ngayon. Dito mataas ang COVID. Number ng COVID. Malamig kasi. Malamig, nabubuhay ang mga virus. Ay, siyempre fresh sila. Ang hirap nilang mamatay dahil malamig. Darating ng araw. Kaya ngayon, pag sinabing may sipon yan, ay COVID na tawag. COVID na yan. COVID na tawag dyan ngayon. Meron kami kasamahan dito po sa iRadio at dati po siyang DJ. Kaya lang lagi siyang madaling kapitan ng COVID ba? Matatawag. Ayan. Yung kaibigan na. Kasi exposure parati sa front liner.
frontliner kasi. Bumabalik-balik yung kanyang COVID. Yun, pabalik-balik. Nagkakaroon pa siya ng pneumonia. Kaya Dapat ingat, meron ingat. siyang, ano yung suot na PP over? Ano? Alin? Oo, yung Mga ano ko. damit na pang space capsule. Ano? Protection. Dapat gano'n, dapat sinusuot niya. Ayun. Okay, di pa super okay si Rejoice. Ha? Oo. Tagal na yun, ha? Pero okay. Hindi pa lang bumabalik yung boses. Kailangan, since, ganyan na siya, no? 2 weeks na ba yan? Yan na. 2 weeks na siyang may, PPE ang tawag doon. Yan. Sabi ni Rosie, sayang nga po ay may bantay kasi akong bahay amo ko sa ibang bansa. Oh. Napagawa ng bahay, ako po ang nagbabantay. Sayang, tapusin na lang po. Magkikita-kita din tayo. Okay. Oh. Next time. Ayan. Sabi ni Joyce, kayo mga idol, kumusta na kayo? Eto. Pretending to be okay, but I have a headache. Okay. Okay pa rin. Headache. At meron akong, ina-acid ako. Sige ng dighay. Tapos naninibago ako sa aking mga medication. Yo. Ayun. 2 weeks. Matagal talaga ang ubo. Pag nilagnat ka, o kaya may flu ka, yan ang... Isang buwan yun naabot. Yeah. Hello, Elaine Gonzalez. Hello. Pag-iinom kayo ng, magkakain kayo ng mga citrus. Citrus. Orange. Yung mga dalandan, pwede na yan. Yan. Pwede rin yung kamalansi. Yung sunugin nyo yun, di ba? Tapos iwain nyo, pigay nyo sa inyong bibig. Kung masyado mainit, baka mapaso naman ang dila nyo. Yan. Maganda yan sa... Wag kayo matutuyaan ng pawis po. O kaya yung ampalaya, pangalis ng problema. Lalo sa mga inuubo. Yan. Yung mga herbal medications. Kasi minsan yung gamot sa ubo, patutulugin ka lang. I think yung iniinom kong medication ko ngayon is, ang epekto nito is, nagkakaroon ka ng diarrhea, nausea, ayaw nun. dizziness. Yun ang nangyayari sa akin yun. Kaya, I don't know, masakit ang ulo, so I don't know. Ay, thank you, Regina. Pag nagdire-diretso to, ititigil ko yun. Yes. Si Lord ang aking doktor. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yeah! Lahat tayo. Kaya ingatan niyo mga sarili niyo, kumain na masustansyang February. pagkain at uminom ng maraming water. February, lalamig po sa... Malamig sa Pilipinas, di ba? Pagdating ng mga February. Dito naman, yan, ganyan. Hindi na gano'ng umuulan ngayon eh. Ito ang tag-ulan namin. January, February. Good morning, Pastor Chico Gonzalez. So, Magandang Chico, umaga hello po. po. Magandang morning. Kumusta kayo dyan? Ayan, water therapy daw kayo. Water therapy, which is free. Dapat laging may nakahandang tubig dyan, yung madadaanan nyo. Pag nakita nyo, inom. Nandyan lang siya sa mesa or saan mang sulok ng bahay nyo. Rock baby, rock. Rock baby, rock. Tama ba yun? Rock baby, rock. Brother Sammy, hello. Kamusta na dyan? Ngayon pa lang daw lumalamig doon. Ngayon pa lang. Next time na uwi namin, Payawan Diyos, January hanggang February. January or February kami uuwi. Sabi nung isa dyan, February kasi birthday ko. Ayos. Oh, Hey. pwede rin. Kasi malamig-lamig. Dati naman tayo umuwi doon ng January. Normally, second week ng February January. yan, no? Mas mura ang ticket last week ng February. Oh. Hello,
Hello, Nanay Rosario Lising. Kumusta po? mas From mura. Sipag. Yeah. Ang dami nga nag-uwian ngayon dito. Oo nga. Kaya, pero sinubukan lang natin kasi umuwi ng, ng December. For so many years na naka-migrate kami sa US. First time lang po kami nag-spend ng Christmas at saka Pero masaya siya. New Year. Yeah. Masaya. Yeah. Kaya lang, matraffic, syempre, di na natin maiiwasan yan. Ay, parte na yan. Sabi nga ni isang kaibigan namin yung traffic na yan, parte na ng buhay ng Pilipino yan. Hindi na maaalis yan sa society natin. Malamig ang simoy ng hangin. Sabi ni Eka, marami pong Pebrero dito. Sunod-sunod kami. Anong Pebrero? Pebrero. Birthdays, ayan. Ngayon ay leap year, February 29. Ingat-ingat yung mga... Meron pa bang ganun? Alin? Ingat-ingat tayo mga magaganda. Baka tayo'y pikutin. Hoy! Grabe. Siyempre, bakit? Maganda ko, sabi ni Lord. Yan. God created us in His perfect image. Tama ba yun? All His creation are beautiful. Beautiful. Hello, Yvonne. Good morning, Yvonne. Sabi ni Joyce Mendoza. Ano sabi? Totoo ba ang mga Pebrero po ay malakas ang topak? Ay, ang ganyan. Tatamaan ka ng kidlat dyan. Ay, nako. Totoo daw. Ay, nako. Sabi ni Kambo, Iska, bigas ka ba? Bakit? Ang sarap mong unaban. Ano unaban? At itapon. At ipandilig sa halaman. May kwenta ka pa rin, Iska. Bakit unaban? Ano ibig sabihin mo? At itapon at ipandilig sa... Ay! Hindi ko get. February 15, Papa Alex. February 16, si Eka. February 17, Rejon. Tatlo lang pala eh. Lynn Salas, hello. Good morning. Mga fans na naman ng mga pick-up lines niya mga nandito Sitik. Ano? Asukal ka ba? Bakit? Kasi ano? Nadadiabetes ako sa'yo. Nadadiabetes ako. February 21, RJ. February 26, Nanay Dolor. Ako din po, February, sabi ni Nor. Ayan. Si Elizabeth, Pebrero din. Ay. May may kilala pa akong February, love si Alolo. Sino? Sabi naman ni Regios, may isang Feb, yung favorite ni Papsi. Reset! Oo naman, why not, diba? Okay, tapusin muna natin ang January. Nakakalahat pa lang ng January. Ayan. Mahaba-haba ang January. Oo nga eh. Second week pa lang ng January. 31 days. Di pa ako nagsusweldo. Ay! Ngayon muna natin itong ating February announcement. 2, birthday daw ng aso ni Bernard. Si Dudu. Ayan. Magbabasa tayo. Sino yan? Natatandaan mo pa ba nung kayo'y nagliligawan pa? Mga sandaling di mo or by letter. Samahan niyo na kami at magkiligan na tayo dito po sa inyong paboritong internet station. Ito ang iRadio na nagmamahal sa inyo. Wow! Ayan na. Ayan na. Oh. Sino gawa?
Ha? La 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 la. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun. Yes. Bago yun? Matagal na. Ginawa mo yun? Hindi, siya. Oo, ikaw gumawa eh. Hindi. Ikaw. Hindi. Sige na, ikaw na. Lalabs mo ako, di ba? Okay, yan po ang ating send your love notes and pictures. Sa Valentine's Day po, kung kayo po merong story na mai-share sa amin kung paano nyo nakilala ang inyong minamahal sa buhay. Padala lang po ninyo ang mga liham ninyo, ang inyong pictures at babasahin po ni Ma'am Sian dito live sa ating programa. Okay, kiss mo daw ako. Sino na naman? Kiss mo daw, pagbigyan natin sila. Tama na, wala naman. Hindi ba ako tapos nagsasalita? Yes! Sinabi mo na. Buhay to. Ikaw. Kung wala tayo sa off-camera tayo eh. Para kang linta. Sa off-camera pwede. Off-camera. Sabi ni brother sa amin. Walang magawa eh. Sa pilitan lang po. Pasensya na po. Ano ba yan? Alipin sa gigilid lang eh. Grabe muso mo si. Okay, yung ating po makikili sa ating sending your love notes sa iRadio at padadalan po natin ng flowers. Ayan, kaya... Flowers lang, sasabihin nila. May bonus sa chocolate. Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. May flowers ka na, may chicharon ka pa. Diba? Saan ka na? May ulam ka na. Pili-pili tayo. Nabunot mo ngayon? Paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito. Ito naman, babasahin natin. Ay, nako. Sino siya? Popshi and Mamshi. Ay. Lubos po akong nagpapasalamat sa Lord na naging kabahagi kayo ng Sipag Church. Ang prayer ko po para sa inyo ay maging kasangkapan kayo ni Lord sa mga taong wala pang tunay na relasyon kay Lord. Maging ang iRadio ay pahabain pa at palawakin pa upang marating ang malalayong lugar. Mabuhay po kayo kasama ang buong iRadio. God bless you more. Pastora Ellen Gonzalez. Thank you po. Pastora Ellen. Pastora Ellen. Ellen the Generous. Yan. Katay na natin. Ayan. Katay mo lang. Ibig ko sa'yo, totoo. May nakatutok daw sa ilalim ng inyong kamay naman. Di walang halong biro. Lakas lang mo. Kaya sana paniwalaan mo. Yes, naniniwala naman ako. Pag-ibig kong ito. Mamaya tawagin natin si Pastora. Ang lakas ng echo. Pastora Ellen Gonzalez. Oh, humarap ka daw sa akin. Kaya Humarap. sana Ako nilang harap sa'yo. paniwalaan mo. Ang alin. It's a prank. Ang pag-ibig kong ito. Buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mong tunay. Ay, talaga. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Di walang halong biro. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito.
pala sinabi. Sinabi ang dami. Kiss ang hada. Wala. Mga taga-sipag sabi, kiss. Wala. Kiss. Hindi. Andiyan si Brother Reynan. Ano bang buhay ito? Pambihira naman, oo. Talagang buhay talaga. Sabi, Lolo, magsabi ka, kung kailangan mo ng backup, tawag ako sa PIDEA. Hello, Brother Reynan. Torres. Ang poging-pogi. Lagi na lang akong ambush dito sa poging-pogi. Reynante Torres. Diba? Hirang buhay ito. Pagkaganto na lang parate. Ganon. Pero pag tayong dalawa para kang linta. Sabi ni Brother Reynan, ayos. Ayos daw. Hello, Pastor. Ay, Dumanico. Good morning po, Pastor. Huwag kayong alis dyan. Darating. May picture ang haba ng gusto. Kaya sila sabi. Na-blackmail na naman ako. Kayo talaga. Hindi na i-post yan. Utang na loob. Magkano ba kailangan ninyo para... Si Eka yan. Prepresyohan ka ni Eka. Maria. Hindi na i-post yan. Kayo naman. Baka pwede natin pag-usapan ito na maayos. Blackmail na naman inabot. Haba mga kaibigan, Jose Manalo. Ayan. Maglayo ka pa. Kasi January, wala naman tayong mga celebration. So, ina-advance natin. Sabi ni Eka, sige Lolo, magkano ba? Talagang terorista talaga. Hold up, air! Harap-harapan, oh. Kaya ako kinakabahan sa tuwing gagawin i-snapshot ang bibilis ng mga daliri na niya mag-capture. Opo mga kaibigan, dahil inupo niyo ako, hindi na ako tatayo, sabi ni Brother sa akin. Dire-diretso na yung upo niya. Ay, nako. Ano? Next! Okay. Ano ba? Okay, maglay ka ulit ng kanta. Maraming hindi nakakuha ng nakalimutan mag-screenshot. Ay, wag nung Dalawang beses namin inulit. Sabi ko na nga ba na napirata na naman ako. Hindi, may screenshot naman yun sa pagpapanoorin nila ulit. Panoorin nyo ang ating mga replay sa YouTube. Yung mga hindi nakapanood ng ilang beses, manood lang po kayo sa screenshot. Ano yan? Yeah. Ayan na, kasi malapit ng Valentine's. Hindi, Valentine's. Tubusin mo daw litrato niyo Lolo para sa ikapanatag ng isip mo. Reset. Ayan. Ikaw na. Ito I like to dedicate this song to paring Reynante. Nag-umpisa na. Mula nang tayo'y nagpasya maghiwalay. Ganon? Nagpaalam pagkat hindi tayo bagay. Nakapagtataka. Kung bakit ganito ang aking kapalaran ng baba, di ba't ulang iulit ka na nagpaalam? Bawat paalam ay puno ng iyakan. Nakapagtataka, Hindi ka bang napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigay. Wala nang maibubugay.
maramdaman. Take it away. Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Paano na pag-ibig sa isa't isa? Kanina sweet-sweet lang natin. Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napakit ng mga luha, damdamin at puso'y tigal. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Wala ka na maramdaman. Matapos mo akong inkis ng ilang beses, ngayon wala ka na maramdaman. Iyak kang prank. Papsi and Mamsi, hiwalay na. Iyak kang prank. Hiwalay na ng tulugan. I hate you na. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigal. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Namanhid ang katawan. The priso. Kung tunay tayong nagmamahalan, ba't di tayo magkasunduan? Ayan, magkasundo na tayo. O kiss na daw ulit. Oo, ika na. Wala. Hindi, sabi nila. Wala. Sabi nila. Tumigil ka. Tama na. Sabi nila, kiss na. Sabi nila, kiss daw eh. Ayan, sabi nila, kiss daw eh. Di ka ba napapagod o di kayo nagsasawa? Tuwing pupunta tayo sa daan, lagi kang nagbabalot. Ano ba yan? Oh, kiss pa more, sabi ni Pastora Ellen. Oh, di ba? Kiss in Japan. Aray ko. Ang dami nagsasabi. Nang makilala ka, aking mahal, Oh, ayan na. di ako mapalagay sa kaiisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ng puso ko ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya mo, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig kita. Ano mo, Siti, Ano yun, sweetie? GPS ka ba? Bakit?
ako naliligaw pag kasama kita eh. Huwag kang maliligaw. Ando naman lagi yung aso. Nakatayo sa kanto. Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka, pagkat ang nais ko sana kapiling ka andito sa naman ako. tuwina. Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, iniibig kita. Tingin ka naman sa akin. Amoy ano na daw tayo? Amoy alcampor. Ano yun? Ano yun? Bulaklak ng bulakwek-kwek. Sabi niya, pag ako'y nahihi sa kilig, kasalanan niyo to, kayo magpunas nito. Bastos na talaga, Eka. Nahihi daw sa kilig. Nang may minamahal, Ay, kilig to the mouse. ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mula Kiss ko na ikaw. Kiss ko na ikaw. ko na. Kay sarap ng may minamahal, asahan mo Ito sa'yo. pag-ibig ko'y tunay. Aray ko, nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Take it away. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naaalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Wala na pang iba. Wala na talaga. Wala na pang iba. Ayan. Wala na. Wala Tapos na. Tapos na. Wala nang iibigin Bukas, makalawa. pang iba. Mamsi, papsi. Yeah. Hiwalay na. Hoy! Abangan sa susunod na kabanata. O, kiss na daw. Wala naman si... Hindi, sinabi. Ang dami. Ay, sinabi. Wala. Sinabi, andyan ang dami. Kiss! Tama. Kiss! $100. Ha? Wala na. Blackmail na naman ang aabutin ko sigurado na ito. Tawagan na nga natin si Pastor. Ay, nako. Hello, Glyza de Jesus. Glyza Villarosa. Inday Glyza. Wala, nagtitrip lang po kami. Kasi bilog po buwan ngayon. Kaya, ay, nako. Buhay. Asahan mong pag-ibig ko, di peke.
Kay sarap ng may minamahal, kasama mo ang biyanan sa bahay. Nanay ko po, kinikilig po. Gusto ko ba ipahukay po papa ko eh. Pag sweldo mo ay mayroong ngiti sa'yo at pag wala ka na ang biyanan mo, ngiting aso. Sabi ni Pastor Ellen, nakayari ako ng isang polo sa katatawa sa inyong Hello po. Hello po, Hello Pastor po, Ike. Pastor Ike. Dumani ko. Magandang tanghali po. Magandang tanghali dun po. Happy New Year po, Pastor. Happy New Year, Pastor. Ay, Happy New Year din po. Hindi tayo nagpangita nung anniversary. Wala kayo. Po, ay busy po. Hindi pa po tapos yung aking gawain eh. Oh, yung Until now, may ginagawa pa rin po. Ay, nako. Pero medyo maluwag na ng konti ang schedule. Ayan. Ano ba yung pinagkakabisayan natin dyan? Yung mansion ata dyan eh. Hindi pa tapos. Gawa ba ng yung church? Hindi pa ata tapos. Yung church. Oo. Ipapagawa po ng maliit na church, nakabahay. Basta may matirhan lang, masaya na po tayo doon. Ay, oo. Totoo yan. Alam nyo, yan ang hanga ko sa mga ating mga Pilipino na yung bang maisayad lang yung likod sa kama. O, yun eh, okay na. Nakapagtitiis yan ang kaugalian ng Pinoy. Matiisin talaga kahit sang sulok man ng mundo. Kaya saludo sa ating mga kapwa Pilipino dyan. Ayan. Ako, Pastor, nung nakaraang Pasko, nasaan ba kayo? Nandun nga, may bising-bising nga. Hindi, yung ibig sabihin kasi hinahanap namin kayo ng Pasko. Expected namin sana kayo ipupunta doon sa anniversary. Nasaan siya? Ayan. Po, Pastor, marami po akong schedule sa December. Pastor, nawawala kayo. Naging maingay. Ayan, naisaksak niyo maigi. Tanggalin na lang po. Okay po. Ayan, mas maganda. Sige po. Ayan, mas malinaw. Ayan. Medyo hectic po ang schedule ng mga nakaraan. Pero ngayon, medyo nakakasingit-singit na po ng medyo may panahon na po. Ayan. Oh, sige, Pastor. Kahit na marami ginagawa pa rin, pero kailang. Okay po. Merong time. Opo. Ayan siya, sige. Pastor, yung ating topic ngayon ay yung tungkol sa ano ba yung tawag? Philippians 4:11 to 16. Ayan, ang title po nito ay ano ba yan? Kalimutan ko tuloy. Maintaining spiritual health. Iyon, spiritual health. Ayan, maganda ito. Tungkol siguro sa mga para maging mai-maintain natin o yung ating kalusugan ng ating spiritual. Okay. Sige po, Pastor. Umpisa na po natin. Sige po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang ito ng iRadio. Salamat sa inyong mag-impita sa akin, pagkatiwala na ako'y maging kabahagi po ng inyong ministry sa pamamagitan ng radio ay marami pong makarinig ng salita ng Panginoon. Hindi lamang yung mga unbeliever, bagkos tayo mga mananampalataya ay patuloy na maging malakas sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. So ang ating tatalakayin ngayon ay maintaining spiritual health. Kasi tayo bilang isang tao, lalo na po yung mga health conscious, lagi nilang inaalagaan yung kanilang sarili, yung katawan nila. Yung iba, nag-exercise, nag-gym. Yung iba ay nagja-jogging pag umaga, tapos pag uwi, kakain uli ng marami. Pero okay lang kasi talaga namang may goal sila na yung kanilang kalusugang physical ay ma-maintain nila. At kagaya ko po ay nagmi-maintain ako ng gamot dahil nag-hypertension din po ako. So pag hindi ako nag-maintain, minsan nakakalimutan kong mag-take ng medicine sa dami ng trabaho, nagkakaroon ako ng effect. Mayroong mga hindi magandang effect sa sakit ng ulo, minsan madali kang hingalin, madaling mapagod. So that's why napaka-importante talaga ng pag-maintain ang tawag natin dito ay panatilihin na yung ating katawan ay
malusog, ang ating physical na katawan ay masigla, ganun din naman sa ating spiritual na kalagayan. Nais din ng Diyos na tayo ay mag-maintain ng ating kalusugan sa ating spiritual na aspeto ng ating buhay. Bago po tayo magpatuloy ay manalangin po tayo. Papasalamat kami, Ama, sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay sapagkat kami ay biniyayaan niyo muli ng bagong lakas, bagong buhay, bagong sigla at bagong pag-asa sa araw na ito. Habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, samahan niyo po kami at kinikilala po namin, Ama, ang banal na Espiritu Santo na siyang guro namin, siyang source ng wisdom sa lahat ng aming buhay. Salamat po. Bless nyo kami ngayong umaga at sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang ito, pagpalain niyo po silang lahat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen at amen. So si Pablo po, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ang gusto niya talagang mangyari, ang mga taga-Pilipos ay magkaroon ng buhay na maayos, malakas, punong-puno ng kagalakan. Kaya kapag binasa natin ang buong Philippians, magmula chapter 1 hanggang chapter 4, napakaraming beses niyang binanggit yung salitang rejoice at saka joy. No? Bakit po? Kasi gusto ng ating kapatid na si Apostle Paul na maranasan ng isang tunay na Kristiyano ang tunay na kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. At yun ay dahil sa pag-maintain natin ng ating spiritual na kalusugan. So sabi dito sa verse 11, not that I speak from want, for I have learned to be content whatever circumstances I am. So, ang ating topic ay maintaining spiritual health. Ngayon ang tanong, paano ba natin i-maintain o paano ba natin panatilihin na malusog ang ating mga spiritual na pamumuhay? Una, may 4 na puntos lang po akong babanggitin. So pag sinundan natin ito, napakadali po kasi meron tong acronym eh. Una, letter A, no? Avoid comparing yourself to other. So yun po yung nagiging problema ng maraming mananampalataya na minsan lagi nating kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao. Aminado ako dyan. Karanasan ko yan. No? At merong dalawang effect ang pagkukumpara natin sa sarili natin sa ibang tao. Una, pag tayo ay matalino, tayo ay achiever, tayo ay successful sa mga business natin o sa ating mga pag-aaral, nakatapos tayo, may tendency na magmayabang tayo. No? Kasi nakikita natin yung iba, sabihin natin, kawawa naman yun. No? Walang pera, kawawa naman yun. Yung mga anak niya hindi makapag-aaral kasi wala siyang pera. So may tendency na maging boastful tayo. May tendency pa nga minsan na nagiging arrogant. No? Kahit Kristiyano na, di ba? Nagiging mapagmalaki, nagiging mayabang, nagiging mataas ang tingin sa sarili. So yan po yung bad effect talaga ng pagkinumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Dahil nga sa pagiging achiever natin, dahil sa pagiging successful natin sa career natin, sa pag-aaral natin, at maging sa negosyo natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, minsan pag naging successful tayo, may tendency po talaga na tayo ay magyabang, tayo ay mapuri sa ating mga sarili. Pero tandaan natin, no? Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, di ba? Sabi niya, o tao, huwag kang maging hambog. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay malakas, ang ipagyabang mo kung kilala mo ako. So yun po yung sinasabi ni Paul na I learned to be content because of Christ. So, avoid comparing yourself to others. Ano pa yung pangalawang effect nung pagkukumpara? Pag tayo naman po ay, baliktarin natin, pag tayo naman po yung walang na-achieve, hindi tayo nakapag-aral mabuti, wala tayong pera, wala tayong mga possession sa buhay natin, no? Kumbaga sabi nga na iba, isang kahay, isang tuka. Minsan may mga Kristiyano rin gano'n, may mga mananampalataya rin na gano'n. At pag kinumpara natin ang sarili natin doon sa mga taong may mga na-achieve sa kanilang buhay, magkakaroon naman tayo ng self-pity. Bababa yung tingin natin sa sarili natin at minsan
tayo mismo sa sarili natin, hindi na natin nare-respeto yung sarili natin. Minsan sabihin natin, hinihingi natin yung respeto ng ibang tao, pero ang tanong, ikaw ba, yung sarili mo ba? Nire-respeto mo ba? Ikaw ba, ano ba ang pagtingin mo sa sarili mo? Gaya ba ng pagtingin ng ibang tao sa'yo o mas mababa pa ang tingin mo sa sarili mo? So parehong may bad effect, no? May narating ka, wala kang narating. Nagtagumpay ka, hindi ka nagtagumpay. Pag nagkumpara ka sa ibang tao, parehong masama ang epekto nito sa ating mga buhay. That's why, sabi, iwasan natin o iwaksi natin ang pagkukumpara natin ng sarili natin sa ibang tao. Because, tignan natin yung sinabi ni Paul. Sabi niya, I learned to be content, no? Natuto kong makontento sa aking buhay. Si Pablo, matalinong tao. Si Pablo may narating sa buhay. May ari-arian sa may mga possession siya. Pero ang sabi niya doon sa Filipos, balikan natin yung chapter 3. Sabi niya, ang lahat ng bagay na meron ako ay isang tambak lang na basura kumpara sa pagkakilala ko kay Jesus. Kumpara sa mga bagay na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. So para kay Pablo, yung mga bagay na meron siya dati na wala siya kay Kristo ay isang tambak na basura para sa kanya. Dahil kay Kristo. Pero kung tayo nga ay wala sa Panginoon, anumang mga bagay na meron tayo, masyado nating tinetreasure. Pero may mga Kristiyano din naman eh. Para maging fair tayo. Pag tinignan natin, may mga Kristiyano din naman na mas mahal pa nila yung kanilang mga possession, yung kanilang ari-arian, kaysa sa Panginoon. Naalala ko yung tinapik ko noong nakaraan, di ba? Dapat, si Lord lang talaga ang Lord natin. Pag sinabi natin si Jesus ang Lord natin, mas mahal natin si Lord kaysa sa mga bagay na anumang pinagkatiwala niya sa atin. Pero nakakalungkot, minsan, mag-aminin natin, pagkagising natin sa umaga, sino inuuna natin. Minsan, kinakapa natin yung cellphone natin. Baka may nag-text na sa akin, baka may nagpadala na sa GCash. Mas malaki patiwala natin doon sa ibang tao kaysa kay Lord. No? Aminado ako dyan kasi dumarating din ako sa point na ganyan eh. Pero sa buhay ko, na-realize ko talaga na ang sekreto talaga ng isang malusog na Kristiyano ay yung marunong siyang makontento kung ano ang meron siya sa kanyang buhay. Bakit? Kasi si Paul, naranasan niya yun sa kanyang buhay. Nakontento siya sa mga karanasan at sa mga bagay na meron siya na galing sa Panginoon. Bakit? Kasi ang tingin ni Pablo sa pagkakaroon niya ng Kristo sa kanyang buhay, ando na lahat. Enough na. Christ is enough for me, sabi ni Paul. Kaya nga sabi niya, for to me, to live is Christ. Kung mamatay man ako dahil sa mga pagsubok, kung mamatay man ako dahil sa wala na akong pagkain, kung mamatay man ako dahil sa pagmimission ko, sabi ni Paul, to die is gain. Pakinabang yun. Kumpara, nung wala ka sa Panginoong Yesus, nung wala tayo kay Kristo, ang kamatayan ay hindi pakinabang. Ang kamatayan ay punishment. No? Sabi nga sa Bible, meron tinatawag na eternal punishment because of our eternal separation from God. Pero dahil na kay Kristo na tayo, mabubuhay tayo ng walang hanggan sa langit. So that's why dito pa lang sa lupa, i-practice na natin yung buhay na dapat ay makontento tayo kung ano ang meron tayo. Sabi ko nga minsan, lagi ko sinasabi sa mga member namin sa church, pag dinadahilan nila na, Pastor, kaya hindi ako nagsimba ng linggo kasi wala kaming pambigay kay Lord. Sabi ko, wala. Lumang sistema na yan. Bulok na yung sistema na ganyan. Sabi naman ng isa, kaya hindi ako nakapagsimba kasi naghanap ako ng kakainin namin. Sabi ko, bakit? Pag hindi ka ba nagsimba, pag hindi ka ba nagsimba ng linggo at wala kang kakainin, provide ba yung pagkain mo? At kung magsimba ka naman, sabi ko, nang wala kang pera, wala kang pagkain, hindi ka kumain ng tanghalian, ikamamatay mo na ba yun? Hindi naman No? Anong malay mo? Pagdating mo sa simbahan, pagdating mo sa church, doon ibigay ni Lord yung pangailangan mo. Bulungan niya yung katabi mo. O si brother, walang pagkain niya. Si sister, walang pagkain. Nangyayari yan. Dahil naranasan ko sa buhay ko yan, sa aking pagkapastor. Kaya,
matuto lang tayong makontento sa buhay natin. Huwag nating ikumpara ang sarili natin sa ibang tao. Kaya sabi, avoid comparing yourself to others. Pangalawa po, letter M, make an adjustment to change. Gumawa daw tayo ng paraan para sa pagbabago natin. No? Huwag tayong ma-stay o ma-stack up doon sa mga bagay na nakaugalian na natin na hindi naman nagle-level up yung ating spiritual life. No, minsan nga, lalo tayong nahuhook, nadadown kasi hindi tayo gumagawa ng paraan. Dapat, tama na yung mga nakaraang failure natin. Tama na yung mga past na hindi magandang nangyari sa atin. Dapat matuto tayo, mag-adjust sa buhay natin at gumawa tayo ng paraan para sa pagbabago natin. Alinsunod sa sinasabi ng Biblia. Tingnan natin sa verse 12. Sabi niya, I know how to get along with humble means and also know how to live in prosperity and every circumstances. I have learned a secret of being filled of and going hungry, both having abundance and suffering. Sabi niya, natutunan ko na. Kasi sabi nga ni Paul sa kanyang kwento sa Aklat ng Korinto, di ba? Kwento niya yung nangyari sa kanya, yung shipwreck na nangyari sa kanya. Kwento niya yung wala man na siyang matulugan, wala man na siyang ibalabal, kumot, wala di siya. No? Samantalang tayo nga, ang dami-dami nating mga bagay na dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Pero ang dami nating reklamo. Pag nakakita tayo ng taong may magandang cellphone, nangarap ka na sana, ganyan din ang cellphone ko. So yung tao kasi walang contentment, walang satisfaction lagi, laging may hinahanap. Ako, naalala ko, sabi ko noon, pag binigyan lang ako ni Lord ng, halimbawa lang, binigyan ako ni Lord ng allowance na 5,000 monthly. Masaya na ako noon. Marami na akong magagawa sa buhay ko. Eh dumating nga sa buhay ko yung sobra-sobra pa doon sa hinahangad ko, pero wala rin akong naipon eh. Wala pa. Wala rin naman eh. Kasi lumalaki yung pera mo, yung possession mo, lumalaki yung blessing sa'yo, lumalaki rin yung demand ng paggastos mo. Minsan, nung wala ka ng pera sa bulsa, okay lang, hindi ka naman niyayaya ni SM eh. Pero pag may pera ka sa bulsa mo, parang binubulungan ka lagi, tara na sa SM. Tara na, punta na tayo doon sa mall. No, binubulungan ka lagi ng pera mo sa bulsa mo na parang gusto niya laging kumuwala. Kasi nga, lagi tayong nahuhook sa mga bagay na ang gusto talaga nating mangyari, yung sarili lang natin, ang masunod natin. Kaya, sa halip na lumago ang ating spiritual na buhay, dumalim ang pagkakilala sa Diyos, lalo tayong nadadown. Bakit? Kasi nga ang sinusunod natin ay yung pansarili natin. Tingnan natin yung nangyari kay Paul. Di ba? Pagaya ng sinabi ko, na shipwreck. Tapos sabi niya, sinagupit siya ng mga Hudyo. 5 beses siyang tumanggap ng 39 slashes. Compute natin, 195 na hagupit ang tinanggap niya sa mga Hudyo. Eh tayo nga, hindi naman tayo pinapalo eh. Ating pagiling ko sa Diyos, napakaluwag natin. Napakaraming biyaya ng Panginoon, pero lagi pa rin naging ibabaw sa atin ang paghahanap, paghahangad ng mga bagay na minsan hindi naman nakakatulong para sa paglago nating espiritual. Bagkus, yung pa yung humahatak sa atin para tayo ay mapalayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, I know how to be, sabi niya, natutunan ko na ang sikreto kung paano maging masaya. Kahit sa kagutuman, kahit sa kasaganaan, kahit sa kawalan, at sa merong bagay meron sa buhay, sabi niya, alam ko na mag-adjust. Kaya ako rin po, salamat sa Panginoon kasi haba ng panahon, nung paglilingkod ko sa Panginoon, simula nung 1990, nag-mission ako. Until now, ang kabutihan ng Diyos ay nararanasan ko. At puro church planting pa nga yung aming mga ginagawa, kami mag-asawa. Hindi kami nagpapastor sa malalaking church. Ang pinagpapastor namin, laging umpisa, laging maliliit na church.
At salamat sa Panginoon kasi tinuruan niya ako, tinuruan niya kaming mag-asawa na maging masunurin at maging kontento sa lahat ng meron kami sa aming buhay. Noong araw, nangungupahan lang kami ng bahay. No, nakikitira lang kami sa mga member. Pero dumating yung time na blessed din kami ni Lord. Kaya nga ito, nagpapagawa ko ng bahay namin kahit maliit lang. Tapos yung kalahati, ginawa namin church. Pinagamit muna namin sa church. Ito po, itong nakikita natin na to. Yan. Pinagamit namin sa church. Bakit? Kasi sa buhay namin, natutunan namin makontento. Kasi lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, galing lahat sa Panginoon. Baka mamaya, kunin na ako ng Lord eh. Di ko naman kailangan talaga ng maraming pera dahil di naman ako magdadala ng pera sa langit. Diba? Sabi ni Pablo, matuto tayo mag-adjust. Kung nasa sitwasyon ka na maraming problema, i-deal mo yun sa Panginoon. Kung nasa sitwasyon ka naman na wala kang pera o nasa kasaganaan ka naman, mag-rejoice ka sa Panginoon. Pasalamat ka in everything, sabi ni Pablo. Sa lahat ng bagay, matuto tayo magpasalamat, matuto tayo makontento, matuto tayo mag-adjust para ang buhay nating spiritual ay lumago. So, make an adjustment to change. Pangatlo, sabi dito, empower yourself in Christ alone. Ito, sa verse 13, sabi niya, I can do all things through Him who strengthened me. Alam niyo itong verse na to, madalas mamisquote ito ng mga tao. Madalas, kahit nga mga hindi Kristiyano, kinokot nila to eh. Mag-e-exam ako, I can do all things. Hindi naman siya nag-review. No? Sasabihin niya, I can do all things through Christ. Hindi naman siya nag-review. Failure siya. Kasi hindi siya nag-review eh. Ang inaasahan niya, bibigay siya ni Lord ng wisdom. Ano ibibigay ng wisdom sa ni Lord kung hindi ka naman nag-review? No? Meron pa akong nakitang isang athlete, nakalagay sa belt niya. Philippians 4:13. Pero madaya naman maglaro. No? Ginagamit yung verse sa mga bagay na hindi naman kagamit-gamit. Pero si Paul, sabi niya, may encourage lang tayo, magiging ma-strengthen yung buhay natin sa pamamagitan ni Christ because sa pagkakilala natin at sa relationship natin kay Christ. Kaya lalong lumalalim ang ating ugnayan sa Panginoon, tumatatag yung ating spiritual na buhay. Bakit? Kasi sa panahon na ikaw ay nalulumbay, sa panahon na tayo ay nangihina, let us empower ourselves in Christ alone. Huwag nating hanapin sa mga bagay sa mundong ito ang kalakasan ng ating spiritual o ng ating buhay. Bakit? Sapagkat si Christ lang talaga ang source ng lahat ng bagay. Kaya, kung babalikan natin, si Paul, sa kanyang mga nangyari sa kanyang buhay, simula nung nag-mission siya, simula nung iniwan niya yung karangyaan sa buhay, tinalikuran niya yung pagiging leader niya ng Israelita, tinalikuran niya yun, yung mga napag-aralan niyang mga theology, tinalikuran niya yun, naglingkod siya sa Panginoon. Kasi sabi niya, tuwing siya ay nakakaranas ng mga may hirap na circumstansya sa buhay niya, ang sabi niya lang ay si Christ lang ang kanyang kalakasan. So, empower yourself in Christ alone. Tayo, minsan, sa buhay natin, pag marami tayong mga problema sa buhay, may mga pangangailangan, kanino tayo lumalapit? Minsan, sa kaibigan natin. Trusted friend. Okay lang yan. Pero, minsan, yung mga trusted friend natin, hindi na nagbe-betray sa atin. Oo, marami akong karanasan sa ganyan. Na yung mga inaasahan kong tutulong sa akin, mga inaasahan kong pwede kong lapitan, pero pagdating ng araw, hindi sila mapagkakatiwalaan. Bakit? Kasi isa lang naman talaga ang pwede natin pagkatiwalaan ng gusto. Ang ating Panginoong Hesus lang. Siya lang talaga ang pwede nating lapitan, siya lang ang pwede nating kausapin araw-araw na pwedeng mag-advise sa atin. Di ba sabi niya? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga sulat sa aklat ng John. Kung binasa natin, sabi ni Jesus, I am the good shepherd.
And the good shepherd lay down his life for his sheep. Siya lang ang pwedeng gumawa nun eh. Hindi naman pwedeng gawin ng pastor natin yun sa miyembro na, oy, iaali kay buhay ko sa inyo. Dapat nga, pwedeng gawin. Pero ayaw gawin ng iba. No? Mas pinipili ng iba yung maging marangya ang buhay kaysa makatulong sa kapwa. Kasi, ang labanan ng mundo ngayon ay paano ka makikilala sa mundong ito. Pero baliktad po sa Biblia. Sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 2, si Christ ang ating great example. Siya'y bagamat Diyos, hindi niya hinayaan maging kapantay ng Diyos, bagkus nagpakababa siya. That's why, no, sabi niya, He lay down, I can lay down my life for my sheep. Kaya kong ibigay ang aking buhay para sa aking mga tupa. Because Jesus Christ is a good shepherd. So sa panahon na tayo nanghihina, sa panahon na tayo ay kulang na sa maraming bagay, ano sabi ng Biblia? Lumapit tayo sa Kanya. Siya lang ang pwede nating pagtiwalaan ng ating buhay. Sabi, I can do all things, sabi ni Paul, through Christ Jesus strengthen me. So, empower yourself in Christ alone. Balikan natin yung una. Avoid comparing yourself to others. Pangalawa, make an adjustment to change. Pangatlo, empower yourself in Christ alone. At pangapat po, nurture your trust in God. Ang sabi, nurture, palaguin daw po natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Dito tayo nagkukulang madalas. Dito tayo minsan nagkakaroon ng mga lapses sa buhay natin. Hindi natin nurture yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa paanong paraan? Tingnan natin yung verse 15. Sabi ni Paul, you yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel after I left Macedonia, no church shared with me the matter of giving and receiving but you alone. Tingnan niyo po yung verse na to. Nung si Pablo po ay umalis ng Macedonia at siya ay nag-preach ng gospel sa iba't ibang lugar. And even nung nasa Macedonia pa siya, sabi niya, walang ibang church na tumulong sa akin. Maliban sa inyong mga taga-Philippi. Yung mga taga-Pilipos, sabi niya, kayo lang ang tumulong sa akin. Financially, tinulungan niya ako. Naalala ko pag binabasa ko yung konteksto ng chapter nito, ng book nito, si Epaphroditus at saka si Onesimus, di ba si Onesimus yung runaway, yung katulong ni Tito, tapos si Pilemon, ninakawan niya yata, tapos nabilanggo siya. Tapos sabi ni Paul kay Pilemon, ay mahalin mo yun. Kasi mahal ko din yun. Na-disciple ko yun sa bilangguan. Mahalin mo siya. Pero si Onesimus ay nakalaya na dahil tinubos siya ng kanyang amo. Silang dalawa ni Epaphroditus nagdadala ng tulong kay Paul kahit si Paul nung nasa bilangguan pa. Could you imagine, naglalakad lang sila, wala pa namang motor noon, wala pa namang kotse noon. Ang layo-layo ng pinanggagalingan ng dalawa. Naglalakbay sila, magmula sa iglesia ng Pilipos, patungo sa lugar kung saan nakabilanggo si Paul, para dalhin yung tulong kay Pablo. So, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, kayo ang mga taong tumulong sa akin sa pamamagitan ng inyong pananalapi, sa pamamagitan ng inyong mga sakripisyo na advance ang gospel sa ibang lugar. Ito, gusto kong bigyan ng din ito, no, na may mga Kristiyano na pagdating sa giving, sila, talip na mag-tithe, they tithe their money. Hinihigpitan nila, hindi nila binibigay. Pagdating sa gawain ng Panginoon, napakakuripot. Pero pagdating sa mga bagay na pangmaterial, ang bibilis gumastos. No?
laging nasa SM, laging nasa mga mall, may mga bagong baro, laging may bagong cellphone. Pero, yung church, yung inaatinan yung church, hindi niya man lang makita kung ano yung needs ng church na dinadaluhan niya. Tapos minsan, nagreklamo pa, Pastor, ang init-init naman dito sa church natin. Pastor, bakit ganyan yung ano natin? No? Ikaw yung may pera eh. Dapat marunong kang makiramdam. Dapat, naririnig mo yung binubulong sa'yo ng Panginoon na ibigay mo yung para sa Kanya. Kasi ang mga taga-Pilipos, ganun po yung kanilang naging kaugalian, naging ano na sa kanilang buhay na tumulong kay Pablo para sa pagmimisyon. Kaya, kung gusto nating palaguin ang ating tiwala sa Diyos, even sa ating pananalapi, ay matuto tayong sumunod kung ano yung sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng Panginoon. Maraming Kristiyano lalakas magsabi ng I love you, Lord. Maraming Kristiyano lalakas magsabi na susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pagdating sa gawain ng pagbibigay, lalo na sa pagmimisyon, ay ayaw nila yung mga ganyang bagay. Doon nasusukat minsan ang mga Kristiyano. Kaya maraming Kristiyanong totoo lang, bansot talaga eh. Kagaya ko, maliit sa pangangatawan. Bansot, pero I really thank God kasi pagdating sa finances ay all out ang support ko, lalo na sa pagmimisyon. No, all out ang support ko diyan. Bakit? Kasi nakita ko ang sikreto ng masaganang buhay ay yung pagbibigay mo ng iyong mga bagay sa buhay mo para sa Panginoon. Basahin pa natin yung verse 16 hanggang 17. Sabi niya rito, For even in the Thessalonica, you sent gift more than once for my needs. Not that I seek the gift itself, but I seek for the profits which increases to your account. Pansinin niyo po yung bandang dulo ng verse 17. Sabi ni Paul, hindi ko kayo hinihingan para lang sa sarili kong kapakanan. Kaya ko kayo hinihingan, kaya kayo patuloy nagbibigay ng blessing sa akin kasi para ito sa inyo rin. Alam niyo kung mamumulat lang yung mga mata ng mga Kristiyano na ang pagbibigay, pagsusupport sa gawain ng Panginoon ay isang susi para lumago ang kanyang spiritual life more than that ang ibibigay mo para sa Panginoon. Kaya ako, alam niyo po, nakakapag-mission ako sa iba't ibang lugar. Alam niyo kung sino nag-support sa akin? Yung mga batang alaga ko noon sa Nueva Ecija, sa Manila. Mga alaga kong bata, tinuturuan ko ng Sunday school na ngayon ay nagkalat sa iba't ibang sulok ng daigdig. Minsan, naalala ko, pinadadalan ako. Kuya, hindi naman pastor tawag nila sa akin, Kuya, may pupuntahan po yata kayo. Mag-mission po yata kayo. Padadalan ko po kayo ng $100. O di ba? Alam niyo po, yung mga taong yun, hindi ko naman inaasahan na dati mga batang makukulit, tinuturuan mo sila, ngayon nasa ibang bansa na at sila yung sumusuport. Bakit? Kasi yun ang natutunan nila sa akin na pag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, hindi lang dahil sa gusto natin pagpalain tayo ng Lord. Kasi ang prinsipyo ko we give because we are already blessed. Alam niyo, ibang tao, tinuturo nila, magbigay ka sa Panginoon para pagpalain ka. Ano yun, sinusuhulan mo si Lord? Hindi ganun dapat ang prinsipyo natin. Binibigyan natin ang gawain sa Panginoon, nagbibigay tayo ng ating mga finances sa church because we are already blessed. Yun ang kaligtasan na tinanggap natin Blessing na yun. At yung mga pera na nasa atin, yung mga bagay na meron tayo, that is incentives. Mga bonus na lang yan ng Panginoon. Tapos pagdadamutan natin ang Panginoon. The more na magiging madamot tayo sa gawain ng Diyos, the more na hindi tayo lalago sa ating spiritual na pamumuhay. Tignan natin. Ito pang isang verse. Sa verse 19, sabi niya, And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Itong verse na to, madalas din magamit sa maling paggamit. Sinabi to ni Paul sa Philippians
Dahil si Paul, alam niya na mga taga-Philippians ay mga giver. So dapat, kahit di ko nasabihin, alam mo na yung gusto kong sabihin na susunod. Pag ikaw ay hindi giver, huwag mong gamitin tong verse na to. Pag hindi ka nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, hindi para sa iyo yung verse na to. Ang verse na to ay para lang sa mga taong nagbibigay para sa Panginoon. Ang mga taga-Pilipos, hindi sila mayaman. Mahirap din silang iglesia. Sila ay mga pangkaraniwang mga member lang. Ang iba nga doon ang trabaho ay yung yung tanner, yung ng balat, naglilinis ng balat. Mabaho yun sa may Kawayan, Bulacan. Pag dumaan ka doon sa isang lugar ng tannery, ang baho. Bakit? Kasi mga balat ng baka yun. Balat ng kalabaw. Mabaho. Pero yung iba dito, ganoon ang ginagawa. Sila Pablo, nagtatahi ng mga lona, mga tent. Bakit? They work hard kasi gusto nila mag-support sa ministry. Dahil yun yung alam nilang paraan para ang kanilang spiritual na buhay lumago. Dahil the more na nagbibigay ka sa mission, maraming tao ang nakakilala sa Panginoon. May nakakakilala sa Panginoon dahil sa pagbibigay mo at ikaw rin mismo lumalago ka sa iyong spiritual na buhay. Kaya, yung pagiging maramot at pagiging hindi natin pagbibigay sa Diyos, bagkus nagiging makasarili tayo, isa yan sa nagiging hadlang para lumago tayo sa ating pagkakilala sa Diyos. Dalangin ko na sa mga oras na ito na mabuksan ang ating mga puso. Mabago yung pananaw natin sa mga paggamit ng mga verses dito. Yung verse 13 at saka yung verse 19 na yan, napaka-importante na malaman natin. Kaya pala binebless ni Lord ang mga taga-Pilipos dahil kahit mahirap sila, marunong silang makiramdam kung ano ang kailangan ni Pablo sa kanyang pag-mission. Nakikiramdam sila kung ano ang kailangan ni Pablo habang si Pablo ay nakakulong. Nakikiramdam sila kung ano ang pwedeng na magawa para sa ikaunlad ng pagsulong ng Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Sabi dito, kaya sabi ni Pablo, kanyang prayer, and my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Alam niyo po, itong verse na to, napakayaman ito. Ako, karanasan ko sa buhay ko, di ba? Minsan, ikwento ko na sa inyo na may mga nagsabi sa amin na kawawa naman si Pastor Ike, yung mga anak nila hindi na makapag-aaral. Natatawa na lang ako. Bakit? Kasi, kaka-graduate na lahat ng anak ko. Yung anak ko, 2 kurso tinapos, yung isa. Nagtapos ng Comsci, nag-aral ng IT, at ang akala ko ay magkatrabaho na dahil susuportahan niya ako sa mission. After ng graduation niya, sabi niya, Dad, dalhin mo ko sa seminaryo. Sabi ko, yan ang sinasabi ko Akala ko, magkatrabaho ka na. Ngayon, nasa seminary po yung isang anak kong babae. Nag-aaral ng Masters in Music. Sabi ko, wala kaming pera. Magkano ang tuition niya sa PBTS? Nag-aaral sa Philippine Baptist Theological Seminary. Nag-aaral ng music, voice, conducting, at saka piano. Ang tuition niya tuwing semester ay umaabot ng 35,000. Wala naman kaming ganun. Pero bakit nandun yung anak ko? Kasi produkto yun ng aming pagkitiwala sa Panginoon. Produkto yun ng aming pagbibigay sa Panginoon na kahit ano lang ang meron kami. Produkto yun ng aming pagsunod sa Diyos sa pagbimisyon. Bakit? Kasi yung buhay natin, pag pinalago natin ang ating relasyon sa Diyos, tayo po ang magbe-benefit. Hindi po ibang tao. Tayo rin ang magbe-benefit. At pag nag-benefit tayo ng mga galing sa Panginoon, pati ibang tao sa paligid natin, madadamay sila, mahahawa sila, at makikita nila, ba't si Pastor? No? Sabi nga ng ibang taong nakakausap ko alam mo, Pastor Ike, pinagmamasdan ko lang yung buhay mo. Sabi niya. Minsan napapailing ako na natatawa. Kung paano mo napag-aral yung mga anak mo na wala namang sweldo ang pastor. Sabi ko, it's all by grace.
Dahil sa pagiging masunuri namin sa Panginoon, si Lord ang nagbigay ng mga pangailangan ng mga anak ko para makapag-aral sila. Bakit? Sabi dito and He will supply all your needs. Sino yun? Si God, according to His riches. But take note, ulitin ko ulit, pag tayo ay hindi nagbibigay sa Panginoon, sa kasagwahay ng Panginoon, tayo maramot at sarili lang natin ang iniisip natin, huwag nating i-claim ang verse na ito dahil nakakahiya po sa Panginoon. So, ulitin ko pa, no? Sabi dito, ano yung apat na yun? Avoid comparing yourself to other, make an adjustment to change, empower yourself in Christ alone, and nurture your trust in God. Pag binasa natin yan, amen. Yun ang ano nun, acronym nun. Di ba? Kaya napakaganda po ako sa loob ng 30 taon na higit na pagliligpid ko sa Panginoon ay wala akong masabi kundi mabuti ang Diyos. Matapat ang Diyos. At siya ay laging nagtatapat sa lahat ng panahon sa ating buhay. Nawa po ay manawa po ay meron tayong mga natutunan sa mga oras na ito at salamat po sa inyong walang sawang pag-i-invite sa akin sa programang ito. Salamat kay Joyce na aking inaanak na lagi niya akong ino-contact. At salamat po sa inyo, Kuya Ramon and Ate Karim. Salamat po sa inyong panahon na binibigay sa akin para makapag-share ako ng gospel sa inyong programa. At hayaan niyo po, hindi lang po ito yung huli. Marami pang panahon na tayo ay magkakaroon ng kung iimbitahan niyo pa uli ako. Siyempre. Maraming salamat. Manalangin po tayo muli sa Panginoon. Lord, thank you so much po sa tanghaling ito. Salamat sa buhay ni Kuya Ramon, ni Ate Karim. Salamat kay Joyce. Salamat sa lahat ng mga listener at follower ng programang ito. Hindi man namin sila maabot ng physical, subalit through prayer, kaya niyo po silang abutin. Nawa po, ang iyong mga salita na aming napag-aralan ay naging blessing sa aming mga buhay sa araw na ito. Bless niyo ang bawat pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, pagpalain niyo po silang lahat. And even Lord, yung mga may karamdaman, pagalingin niyo po. And even Lord, yung mga nag-aaral, provide niyo yung pangangailangan nila. At Lord, dalangin din namin na mga OFW na nagkatrabaho sa iba't ibang lugar ng mundo, ingatan niyo po sila. Yes, Lord. Kalingain, yakapin niyo po sila, ipadaman niyo po sa kanila na kayo ay Diyos na mabuti, Diyos na matapat sa kanilang mga buhay. Salamat po sa aming mga buhay. Turuan niyo kami magtiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng buhay namin upang lumago, ma-maintain ang aming spiritual na kalusugan. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat sa iRadio. I-bless niyo po silang lahat umaga ito. Salamat po sa iyo. In Jesus' name, Amen. And Amen. 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 So, salamat po na marami. Pastor, may isang question lang dito. Sabi dito, although natakal na ito, sa born again po ba pwede magsimba kahit wala kang maibigay na ikapo? Tanong po yan. Pwede lang po. Pero ang totoo niyan, lagi naman tayo may pera eh. Hindi naman tayo nawawalan. Kahit piso, kahit 10 piso. Kaya hindi reason yun, wala kang pera. Na wala kang ibibigay. Kung gusto natin magbigay, talaga magbibigay tayo. Bakit po? Tatanungin kita. Sa loob ba ng 1 linggo, hindi ka nagkapera kahit 100 piso? Nagkapera ka. So, save mo yung 10 pesos, ibigay mo sa Panginoon. 90 yung sa'yo, di ba? Mas malaki pa nga yung sa'yo eh. Mas malaki pa nga yung sa akin. Oh, ibig sabihin, ginagawa lang reason ng tao yun dahil ayaw talaga nila. Pero kung gusto natin magsimba, ako naranasan ko magsimba ng walang pera. Pero, hindi naman, dahil wala kang pera, hindi ka magsisimba. Kung talagang wala ka, pwede ka magsimba, bakit hindi? Amen. Pwede po. Ito yan. 10% sa Panginoon at yung 90 sa atin. So, hindi magiging katuwing. Kung meron ka na 100, 10 piso sa Panginoon, 90 pesos naman yun dun sa atin sa matitira. So, meron pa rin matitira. Kung may piso,
Kung may piso ka, 10 centavos. 10 centimos sa Pero hindi na. Hindi na kasi uso yung 10 centavos eh. Wala na tayong ganung barya ngayon eh. Parang yung Kaya malabo kwento- na mangyari yun. Parang yung kwento ng isang sa Bible, Pastor, yung pinakamahirap, mayaman. Actually, siya ang pinakamayaman dahil yung last centimo niya, yung kanyang last na, I don't know kung ano tawag sa pera noon, ay ibinigay niya sa Panginoon. Yun, yung pong sinabi niyo po, Ma'am Karim, yung po isang halimbawa ng talagang sacrificial giving yun eh. No? Yung alam mo nang walang-wala ka na. Alam mo yun na lang ang pera mo. Pero yung iba, kaya lang sila nagbibigay dahil alam nilang meron silang malaking pera. Na minsan, di ba yung mga, sabi nga, yung daliri natin minsan, parang may mata siya eh. Alam niya kung magkano yung dudukutin sa bulsa. Alam niya kung magkano ibibigay sa offering box. Mantalang yung iba, walang maibigay. Pero andun yung kanilang buhay, ang kanilang puso. Nasa Panginoon. Kasi yung buhay natin mismo, yun ang importante sa Panginoon. Yung sarili natin. Yung ating buong pagkatao. Amen. Meron pa isang example, di po ba? Yung panahon ni Elijah. Yung mag-ina. Yung huling pagkain nila. Yes, oo. Tapos, sinabi ni Elijah, pakainin mo ang lingkod ng Diyos, ipagluto mo. Sabi nga ng babae, ay huling hapunan lang nga namin ito eh. Bukas mamamatay na kami. Di ba? Pero anong ginawa niya? Sinunod niya yung lingkod ng Diyos. Pinagluto niya ng donut, kuno. Pinagluto niya ng tinapay. Tapos yung huling patak ng mantika, ginamit niya pa para lang pagluto yung lingkod ng Diyos. Pero pagkatapos kumain, anong nangyari? Habang nagluluto niya, dumadami yung kanyang harina at dumadami yung kanyang langis. Bakit? Kasi hindi maramot yung Diyos eh. Yung Diyos na binigyan mo sa pamamagitan ng lingkod niya, ay ibabalik ng Diyos. Sabi nga, nag-overflow, nag-uumapaw na biyaya. Ang ibibigay natin ng Panginoon. Opo, totoo po yun. May isang tanong pa rito, Pastor. Paano ba natin magiging ma-maintain yung pagiging kontento sa buhay? Pastor, ano po na hindi ko masyado narinig? Paano po may maintain yung pagiging kontento natin sa buhay? May mga, ito, ugali natin mga Pilipino, gaya na sabi nyo kanina, do not compare yourself. Likas sa ating mga Pilipino, hindi naman lahat na mainggitin, gusto mas higit pa. Paano ba natin mapapanatili ang ating sarili na ganito lang, kontento na, sapat na? Ayan, Pastor, maganda po yung tanong nyo. Alam niyo po, di po ba, marami nagsasabi sa atin, minsan ang prayer nila, Panginoon, pasayahin niyo naman ako. O no, choice mo lang kung gusto mong maging masaya o hindi. Amen. So choice mo rin kung makukontento ka o hindi. So yung mga ganong attitude, mga ganong karakter, depende po sa atin yun eh. Choice po natin talaga yun. Na kung ano lang yung meron tayo, masaya na tayo, at minsan naman, masyado pa tayo mapaghangad. Kasi nga, yung sarili natin ay masyado nating pinipid ng mga bagay na hindi naman talaga kaugnay sa Panginoon. Pero kung yung ating mga kaisipan at ating mga puso ay laging nakaugnay sa Diyos, matututo talaga tayo makontento sa ating mga buhay. Amen, amen. Alright. Okay. Thank you so much, Pastor. Thank you, Pastor. Gaya sabi nyo kanina, marami pang beses tayong magkakasama muli. Kaya aasahan po namin yun sa susunod. Opo. Sige po, Pastor. Thank you, Pastor. Maraming salamat po, Pastor. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sige po. God bless po, God Pastor. bless po. Bye-bye. God bless po. God bless. God bless. Ayun. Yung camera ko natakpan. Asan ang camera? Ayun, natakpan. Natakpan tayo. Ayan. Don't forget to share. Totoo yan, Kasi sa atin, nagiging na tayo, yung para bang makasarili na ba? Hindi naman lahat. I mean, yung pagka nagbibigay sa ikapo, nababawasan pa. 10% na nga lang ibinibigay natin para sa Panginoon. Kasi katuwiran natin,
Lord, kasi may babayaran po ako eh. Lord, pambayad po ng kuryente. Lord, pang matrikula po ng anak ko. Lord. Ano? Pero ang ating Panginoon ba nakakalimot ba sa ating pangangailangan? Bakit tayo pag nagbibigay ng ikapo ay kulang-kulang? Hindi ba? Isa pa yung tanong kanina na paano ba natin mapapanatili yung pagiging kontento sa buhay? Sapat na yung meron tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Tama na yun. Kung hindi naman kinakailangan, wag nang bilihin. Di ba? Hayaan natin yung ating mga kung ano may nandiyan dyan, pagtiyagaan muna. Kung yan pa'y gumagana at pwede pa, kaso nga tayo sa ating mga Pilipino, hindi naman natin nila lahat. Kapag nakakita ng mas maganda, mas bago, gusto agad magkaroon. Hindi ba ga? So, matuto daw po tayong makontento kung ano yung meron tayo. Magtipid. At isa pang bagay na maisi-share natin yung ating kung ano yung blessing natin, i-share din natin sa iba. Diba? Hindi lang yung nandiyan siya na inaamag na hindi pinababayaan mo lang dyan pero walang nakikinabang. Mas mabuti pang ibahagi natin to sa ating kapwa nang iba naman ay mabless sila. At maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa. At kami po ay any message bago tayo magpaalam? Ang message ko lang po ay mag-ingat kayo lagi. Wear your mask kasi andyan pa rin po ang ating kalaban. Yes. Dito dumadami. So wear your mask, although hindi sinasabi, pero protektahan niyo po ang sarili niyo. Ganon din kami dito. Tumataas po. Marami po kami mga kaibigan na nagka-COVID ngayon. Pagka tapos nilang gumaling, nagkaka-COVID uli. So, hugas kamay. Ingat po. Hugas kamay at saka po ay siyempre sabunin mabuti. Ayan. Pagdating ng bahay, ako yung kaugalian ko na yon o kaya sa opisina, hugas ng kamay. Yan, number 1. Kasi yan ang gagamitin natin sa lahat. Ganyan. Okay, ingat-ingat lang. Time to go. Maraming salamat po. Again, supportan po natin ang Cobinas for Christ, edited by Pastor Sunny Rivera. At SMG Manila, siyempre Cross Culture West Covina, iRadio India, Brother Toots and Sister Oy Sarcos, iRadio India, and of course, ano ba? Special Moments with God. Ayan. Yes. Ito po ay pare-pareho po ang ating ibinabahagi po natin ang salita ng Panginoon para bawat po sa atin dito ay maging healthy ang ating spiritual. Magpapaalam na po tayo hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, maiksi lang ang life natin sa mundong ito. Lagi magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit ano pong dumarating sa ating buhay, maging masagana man ito o salat man sa buhay, magpuri, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Good night and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Kaya ng dati na lagi sa piling mo, nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko kulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nanunumbalik. Panginoon, ang apoy sa puso ko. Pagkalabing muli, init ng pag-ibig ko. Di sana gawarin mawalay sa piling mo.
sa'yo, ako'y di na nagulo. Nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Unang narinig ko nung magkulang sa'yo. The Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.